Nagsisimula ang kwento 8 taon na ang nakakaraan kung saan ang isang napakalakas na puwersa ang PAM unit sa oras at espasyo na nagiging sanhi ang pagkabitak ng kalangitan. Dito dumaan ang mga nilalang mula sa ibang mundo na pinaslang ang mga miyembro ng sangkatauhan sa kanilang kagustuhan. Ang kanilang pagsugod na ito ay naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao at malaki ang naging pinsala sa sangkatauhan na naging sanhi ng mabilis na pagbaba ng populasyon. Ang mga nakaligtas sa delubyong ito ay tinawag ang pangyayari na iyon bilang ang Magic Tide. Ang pagbabago sa magnetic field ng mundo ay nagdala ng isang propulsion system na pinalakas ang sangkatauhan. Dahil dito ay nagagawa na ng mga tao na magkaroon ng mga random na initial talent at maaari silang pumili ng iba-ibang propesyon sa tulong ng system. Pagkatapos nilang mamili ay binibigyan ang mga tao ng skill na katumbas ng props yung pinili nila na maaaring maibalik at maidala sa totoong mundo. Ang talento na makukuha nila ang pinakaimportante na ididikta ang kapalaran ng isang propesyonal. Mula sa araw na iyon ay nagsimula ang mga matatalinong tao na mamuhay sa isang bagong paraan ng pamumuhay at pakikipaglaban kung saan ang lipunan ay itinuon ang kanilang pansin sa pagpapalakas at pagpapalaki ng mga propesyonal. Ang unang Professional Academy ng Jiang City ay itinayo sa tulong ng pagkokonsidera ng mga nangyaring delubyo bilang blueprint nito at habang nakasalalay sa system ay sinasama nila ito sa kanilang training at gumagawa ng iba't ibang strategy copy na may magkakaibang difficulty at rank para mag-level up at sanayin ang susunod na henerasyon. Napupunta tayo ngayon sa First Professional Academy kung saan natitipon ng mga mag-aaral na nakikinig sa anunsyo ng principal. Ipinapaalam ng principal sa kanila na nagawa nilang lahat na kumpletuhin ang lahat ng theoretical study sa First Professional Academy at ang araw na ito ang nagiging importanteng araw ng paggising ng kanilang mga talento pati na rin ang una nilang pagtapak sa mga dungeon. Pinapahayo niya ngayon ang lahat ng mga mag-aaral sa loob ng formation na nasa gitna nilang lahat. Nagsisimula itong bumuo ng mga matatayog na pabilog na ilaw na naaayon sa mga level. Pinagpapatuloy pang sabihan ng prinsipal na naniniwala ito na pagkatapos ng maraming taon ng kanilang pag-aaral ay handa na sila para maging isang tunay na propesyonal at protektahan ang sangkatauhan kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagsasakripisyo ng kanilang sariling buhay. Ipinapaliwanag niya ngayon na ang mga mag-aaral ay tatawagin ayon sa kanilang numero at pupunta sila para mapasailalim ng Talent Awakening. Ang lahat ng mga mag-aaral na naroroon ngayon ay sasabit ng makita kung ano ang talento nilang makukuha. Nakikita natin ngayon ang ating bida na si Linye na nasa sabik ngayon dahil pagkatapos ng napakaraming taon na ginugol niya sa mundong ito ay dumarating na ngayon ang pinakahihintay na araw ng Talent Awakening dahil ang paggising ng talento ng isang tao ay ang pinakamahalagang bahagi para sa isang propesyonal. Ipinapaliwanag na ang kalidad ng mga talento ay nahahati sa mga ranggo kung saan nauuna ang Common Rank, Career Rank, Legendary Rank, Subdivine Rank, at Mythical Rank. Ang mythical rank talent ay hindi pa nakikita ng sinuman simula pa noong pagsisimula ng pagkakaroon ng awakening sa panig ng sangkatauhan. Ang pagiging swordsman at mage ang pinaka-pinag-aagawang mga propesyon at ang pagiging assassin, summoner at warrior ang sumusunod na pinakagusto pero ang mga priest dahil sa kanilang napakababang hilang mababang mobility at halos walang pagdating sa pag-atake ng kalaban ay nagiging walang silbi pagdating sa pagbibigay ng kontribusyon sa mga labanan kaya naman sila ang pinakaibaba ng ranggo na gusto ng mga tao na maging propesyon. Ang propesyon na ito ang pinakakinamumuhian na maging propesyon ng mga tao dahil sa tulong na rin ng mga makapangyarihang equipment at tataas na kalidad ng mga talent ay gagawa ng ibang propesyon na solo ang mga dungeon pero ang mga priest ay hinding-hindi ito makakayang gawin. Sa mga napakahirap naman na dungeon ay basta may napakagaling na player ay maaaring palitan ng mga mage at summoner ang role ng isang priest. Dahil dito ay napipilitan na lamang ang mga priest na manatili sa likod ng party kung saan nakakakuha lamang sila ng kakarampot na experience at hilang na ginagawa ang propesyon ng pagiging isang priest na napakawalang kwenta at pinagtatawanan na lang. Malilipat naman tayo ngayon kay Linye na nilalapitan ni Sumumo at maligalig itong tinatanong kung nakapagdesisyon na ba si Linye kung anong propesyon ang pipiliin nito. Nais nitong malaman kung gusto ba ni Linye na maging isang mage warrior o kaya naman ay assassin pero sinasagot lang naman ito ni Linye at sinasabi na kagaya nga ng kanyang nabanggit noon ay walang silbi ang pag-iisip nito ngayon pagkatapos lamang na makuha niya ang kanyang talento na malalaman niya kung anong propesyon ang pinakabagay sa kanya. Nagtatampo naman dito si Sumumo at sinasabi na nagtatanong lang naman ito. Si Sumumo ay kapwa-estudyante ni Linye sa First Professional Academy at habolan siya ng mga lalaki kung saan marami ang nagkakagusto dito. Ang mga lalaking ito ay tinatawag pa siya ng isang diyosa at nabibighani sa kanyang kagandahan. Hanggang ialay ng mga lalaking ito ang buhay nila para lamang sa kanilang diyosa pero tinatrato lamang siyang parang ordinaryong babae ni Linye. Sa kanyang pagtatampo ay tinatapik na lang ni Linye ang ulo ni Sumumo.
Habang ginagawa niya ito ay ibinabaling na lamang ang tingin niya sa mga lalaking nagkakandara pa dito. Nang makita ang ginagawa ni Linye sa kanilang diyosa ay nagagalit na lamang at kumukulo ang dugo ng lahat ng mga lalaking naruroon. Inuutusan nila si Linye na hayaan ang kanilang diyosa. Umaalis na ngayon ang dalawa kung saan nangunguna si Linye na sinusundan ni Sumumo. Ang mga lalaking ito na sinusundan sila ay naiinis na lang kay Linye dahil isa siyang walang kwentang tao at isang pabigat lamang na nakikinabang kay Sumumo. Sa kanilang pagkainis kay Linye dahil sa kanyang pagiging mapagmataas at mayabang ay gusto na lamang nilang makita kung anong klaseng talent ang Majay gising nito. Naririnig naman lahat ni Sumumo ang pinagsasabi ng mga lalaking ito at sinasabihan sila na huwag silang siyawmobra at tigilan na ang pagchichismis tungkol kay Linye. Unang pumupunta ngayon sa formation para kunin ang kanyang talent ay si Wang Shuai na number 1001. Ipinapaalam ngayon na nagagawa ni Wang Shuai na makakuha ng isang rare rank na talent na tinatawag na powerful. Ang talent na ito ay binibigyan siya ng 50% na amplification ng lahat ng mga skill na base sa kanyang lakas. Nang makita ito ng iba ay pinupuri nila siya, nagpapakawala ito ng puting aura na nararamdaman ng lahat. Sinasabi ng mga naroroon na ang rare rank talent na ito na nakuha niya ay isang perpektong pares para sa strength propesyon ng pagiging isang warrior. Ngayon ay sinasabi na lang ng mga naroroon na siguradong magpapakitang gila si Wang Shuai sa magiging test nila mamaya. Habang nagsasaya sina Wang Shuai at mga aso nito ay napapalingon na lang si Shuai kina Sumumo at Linye na pinagkakaguluhan ng mga tao. Napapasabi na lang si Shuai nag-gusto na lamang nitong makita kung bakit siya pinapabura ng mga Diyos dahil naiinis na ito kay Linye. Naririnig naman ito ni Sumumo at pupuntahan na sana si Shuai pero napapansin ito ni Linye na pinipigilan na lamang siya at sinasabihan si Sumumo na huwag na lamang niyang pansin ang sinasabi ng mga lalaking ito. Sa sinabing ito ni Linye ay tinatanong na lamang ni Sumumo ito habang namumula kung bakit pinapabayaan niya palagi na pagsalitaan siya ng masama ng iba. Ipinapaliwanag lang naman sa kanya ni Crack na dahil ito ay sisiguraduhin niya na siya ang magiging pinakamalakas. Sapagkat sa tulong lamang ng pagkakaroon niya ng hindi mapapantay ang lakas ay matutupad niya ang kanyang pangako. Naaalala niya ngayon noong paglusob ng mga halimaw na nagkakaroon ng kaguluhan at hinahabol ng mga halimaw ang lahat ng taong masilayan nila. Kasali dito ang mga magulang ni Linye na tumatakbo para iligtas ang kanilang mga sarili. Habang sinusubukang makalayo sa mga halimaw ay may nakikita ang tatay ni Linye na isang bukas na shelter sa kanilang harapan kaya naman nagpapasya sila na pumunta roon. Ang nanay naman nito ay pinipilit na pakalmahin si Linye para hindi ito matakot dahil malapit na sila sa ligtas na lugar. Bago pa man makarating sina Linye at ang kanyang mga magulang sa shelter ay mabilis na ngayon na tumatabi ang isang berdeng halimaw gustong kainin ang mga ito. Paglingon ng tatay ni Linye ay napapasigaw na lamang ito at bigla siyang sinusuntok ng halimaw. Sa pagsuntok na ito ng halimaw ay napapalipad ang kanyang ama at nabibitawan ngayon si Linye. Nagagawa na rin ng halimaw na dakipin ang kanyang nanay habang sinasabihan naman siya ng kanyang ama na bilisan na pumunta sa loob ng shelter. Sinusubukan pa ni Linye na abutin ang kamay ng kanyang ama pero ito umaabot. Habang malapit ng kainin ang nanay ay sinasabihan niya ang kanyang anak habang umiiyak na dapat itong mabuhay at makaligtas anuman ang mangyari. Nagawa naman ni Linye na makaabot sa harap lamang ng shelter at napapansin sila ng mga tagapagbantay doon. Nang makita nila na may nakaligtas pa ay kaagad nilang ipinasok si Linye pero huli na para sa kanyang mga magulang na mailigtas pa. Sa loob ng shelter ay inaalok siya ng isang babae kasama ang anak nitong babae. Ipinapaalam niya kay Linye na mula sa araw na ito ay sila na ang kanyang magiging pamilya. Mula sa araw na yun ay magkasama ng pinalaki ng babaeng ito si Linye at Sumumo. Sa kanyang pangako ay alam niya na ang pagiging malakas lamang ang magiging susi para maprotektahan niya si Sumumo. Dumarating na ngayon ang numero ni Linye na 1,128 at nagpapalam ito kay Sumumo na nagtatampo. Pinaghihintay niya si Sumumo dahil aalis na ito at ang ginagawang ito ni Karkayo Sumumo ay nagbibigay ng matinding selos sa lahat ng mga nanunood na lalaki. Nang may malungkot na mga mata ay iniisip ngayon ni Sumumo kung ano ang mangyayari dito at kung ano ang makukuha niya. Wala na lamang itong magawa at pinanood si Linye na pumunta sa formation para makuha na ang talent nito. Habang nakatayo sa formation ay nagsisimula na itong umilo at nababalot ngayon siya ng gintong liwanag. Sa loob ng information ay pinapalabas ngayon ang kanyang astral projection kung saan nagiging isa siyang puting kaluluwa sa malawak na kalawakan. Kinakaharap niya ngayon ang isang maliwanag na ilaw na binubuo ng napakaraming kulay. Napapaisip na lang si Linye kung ito ba ang lugar para sa talent awakening.
Inilalapit niya ngayon ang kanyang palad sa ilaw na ito at nang mahawakan niya ito ay hihiwalay ang bola ng ilaw na ito para maging itim at puting usok. Ang mga usok na ito ay nagiging mga malalaking dragon na pinapalibutan si Linye. Ang mga dragon na ito ngayon ay pumapasok sa katawan ni Linye at halos hindi pa makayanan ang kanyang katawan ang napakalaking puwersa na idinudulot nito at tinatanggap ng kanyang katawan. Pagkatapos niyang makuha ang mga ito ay ipinapaalam mo yun sa kanya ng system na nakuha niya ang mythical rank talent na Reversal of Heaven and Earth. Tinatanong ngayon siya ng system kung gusto ba niyang itago ito. Nang makita ito ay alam niya na kailangan niyang itago ito dahil wala pang mythical rank talent ang nagpapakita noon kaya baka pag-initan siya. Habang tinatanggap ngayon ni Linye ang kapangyarihan ng kanyang talent ay ipinapaliwanag na ang Reversal of Heaven and Earth na ngayon ay nasa level 1 pa lang ay may kakayahan na baliktarin at palakasin ang lahat ng kanyang skill na maaari niyang ma-activate o deactivate ayon sa kanyang kagustuhan. Kung magagawa niyang ma-upgrade pa ito sa isang mas mataas na level ay kaya pa nitong baguhin ang katangian ng mga skill. Sinusubukan ngayon ni Linye ang kapangyarihan nito at naglalagay ng parehong epekto sa kanyang mga palad. Ipinapaalam din sa kanya na ang kasalukuyang epekto ng pagpapalakas at enhancement effect nito ay pinapababa ang mana consumption ng kanyang mga skills ng 10%. Ang kasalukuyan naman na conversion effect nito ay nagagawa nitong gawing buff ang mga debuff ang mga buff. Maaari niyang gamitin ang mga negatibong epekto para palakasin ang kanyang sarili at vice versa kung saan para mapalakas pa niya ito ay kailangan niyang maabot ang level 10. Ngayon na nakikita na ni Linye na maaari nitong baliktarin. Ang epekto sa kanya kasali ang gawing hilang ang pinsalang. Matatamo nito at ang kakayahan na maaari niyang pagpalit-palitin nito ayon sa kanyang kagustuhan ay napapagtanto na lang ni Linye na hindi na siya matatalo ng kanyang mga kalaban pero kung ginamitan naman siya ng mga atake na hindi base sa skills ng kalaban kagaya ng basic strike o kaya naman ay binigyan siya ng heal ng isa pang priest ay maaari nitong paalang bisahin ang kanyang invincibility at bibigyan pa siya ng malubhang pinsala. Ngayon na nakikita niya ang overpowered na mga epekto ng kanyang skill ay napapagtanto na ni Linye kung bakit may pagpipilian na itago ang mga talent dahil maaari nitong ibunyag ang kahinaan ng isang propesyonal. Lumalabas na ngayon si Linye mula sa formation pagkatapos nitong makuha ang kanyang talent. Iniaanunsyo na ngayon doon na tagumpay na makakuha ng talento si Linye pero nakatago ito at hindi ibinubunyag sa mga naroroon. Kampante na lamang siyang umaalis mula sa formation at bumabalik kay Sumumo. Maligayang tinatanong ngayon ni Sumumo si Linye kung kamusta na ito at kung anong talent ang nakuha niya kung saan kaagad siyang pinuputol at sinasabihan na sekreto lamang ang talent na nakuha niya sa ngayon. Nagagawa na ni Wang Shuai at ng iba pa na makakuha ng kanilang propesyon at napakasama pa rin ang tingin nila kay Linye na nakikipag-usap kay Sumumo. Tinatawanan ng mga asong kasama ni Shuai si Linye dahil kagaya ng kanilang inaasahan ay isang nakakahiyang talento lamang ang makakayang makuha ni Linye na mas gugustuhin lamang nito na itago ang lahat ng tungkol dito. Ito na raw ang patunay na ang basura ay nararapat lamang na makakuha ng basurang talent. Dagdag pa nila na nagkamali talaga ang kanilang Diyosa na magkagusto sa isang katulad ni Linye na basura. Napakasama pa rin ang tingin ng mga lalaki kay Linye at habang nag-uusap sina Linye at Sumumo ay tinatawag na ngayon si Linye para sa kanyang pagpili ng propesyon. Sunod namang tinatawag sa Talent Awakening si Sumumo na may number na 1233. Itinutulak ni Linye si Sumumo na nakikiusap na dahan-dahanin ang kanyang pagtulak sa kanya. Ipinapaliwang ngayon na ang mga mag-aaral na nagagawang kumpletuhin ang kanilang Talent Awakening ay susunod na magtutungo para pumili ng kanilang propesyon sa tulong ng Goddess Statue. Sumunod na pipili na ngayon ng propesyon si Linye na nakatayo sa harap ng estatwa. Tinatanong siya ngayon ng estatwa para piliin ang ninanais niyang maging propesyon. Nagsisimula ngayon na magpakita ng mga pagpipilian ang estatwa sa tulong ng mga gintong panel. Nagsisimula ngayong pag-isipan ni Linye na kung idaragdag ang ideya ng pagiging invincible niya sa halos lahat ng pagkakataon ay nakakasiguro na lang siya na ang Reversal of Heaven and Earth ay isang uri ng divine skill. Para magamit ang talent niyang ito sa pinakanayong paraan ay kailangan niyang gumawa ng aksyon para solusyonan ang kanyang mga magiging kahinaan. Matapos ng kanyang panandaliang pag-iisip ay napagpapasyahan na lang ni Linye na piliin ang pagiging isang priest. Hindi kaagad nagiging isang priest si Linye dahil nanahimik muna ang estatwa at tinanong si Linye kung nakakasiguro ba ito ng kanyang pinili na pagiging isang priest dahil sa kasalukuyan ay siya pa lamang ang unang mag-aaral sa kanilang session na pinipili na maging isang priest. Kampanteng kinukumpirma ngayon ni Linye ang kanyang desisyon at nagkakaroon muli ng kaunting katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng estatwa hanggang sa tanggapin na lang ang kanyang piniling propesyon. Kumikinang ngayon ang pinili ni Linye na propesyon at nagiging gintong ilaw na binabalot si Linye.
Pagkatapos ng kaunting transformation ay nagkakaroon na ngayon ng bagong suot si Lin Ye kasama na rin ng kanyang staff na ibinibigay lamang sa mga priest. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang 100 health points at kung mababa ito sa 80 ay mapupunta siya sa injured state kung saan lahat ng kanyang attribute ay mababawasan ng kaunti. Kapag naman bumaba sa 30 ang kanyang health points ay mapupunta siya sa critically injured state kung saan lahat ng kanyang attribute ay madagdagan pa ng bawas at kapag mapupunta siya sa 5 o pababa na HP ay mapupunta siya sa dying state kung saan lahat ng kanyang attribute ay napakalaki ng ibabawas kung saan kung aabot ito sa 0 ay mamamatay na siya. Maliban pa rito ay may 100 mana points siya for strength, for constitution, 5 intelligence, 5 spirit at 5 agility kasama na ang kanyang mythic rank na reversal of heaven and earth. Nagpapatuloy naman ngayon na ibigay sa kanya ang kanyang mga skill at habang tinitignan ito ni Lin Ye ay nakikita niya na mayroon siyang skill na tinatawag na healing art na isang single unit target kung saan hinahayaan siyang magpatawag ng life energy para kinang 50 HP ng target at may 5 segundo itong cooldown at nagkakahalaga ng 10 mana para gamitin. Ang pangalawang skills naman niya bilang priest ay ang Clarity Art na maaari niyang gamitin sa isang target na nagpapatawag ng elemental spirits para pabalaykan ng 30 mana points sa target at may cooldown nito na 12 na segundo ngunit walang mana ang kailangan para gamitin. Ginagamit na ngayon ni Lin Ye ang kanyang Reversal of Heaven and Earth kung saan nababalot siya ng pula at itim na enerhiya na naiipon sa kanyang staff na nagiging bungo sa halip na krus. Sa tulong ng kanyang talent ay nabibigyan siya ngayon ng skill na Reverse Healing Art na kagaya ng original na version ay maaari niyang gamitin sa isang target na binabawasan ito ng 50 health points sa pamamagitan ng pagkuha ng life energy nito na nagkakahalaga ng 9 mana at may cooldown na 5 segundo. Sinusubukang ito ngayon ni Lin Ye at kagaya ng kanyang inaasahan ay nagagawa ng kanyang skill na bawasan ng direkta ang HP ng kalaban at hindi lamang simpleng pagdudulot ng damage. Ang pinsala na maaari niyang idulot ay hindi magagawang bawasan ng defensive armor kaya naman para na rin itong Thuda Mage na hindi magagawang harangan ng kahit anuman. Kahit na mas kaunti ito sa skill damage na maaaring idulot ng isang mage ay makikita pa rin ang kanyang kalamangan kung ang kalaban ay may magic resistance. Sunod naman niyang sinusubukan ang kanyang Reverse Clarity Art na maaaring gamitin sa isang target lamang kung saan nagpapatawag siya ng mga corrupted na spirit elements na binabawasan mana ng target ng 3 puntos at may cooldown ito na 12 seconds na hindi nagkakahalaga ng kahit anumang mana. Para sa skill na to ay alam ni Lin Ye na kahit na parang simple lang itong man-add rain na skill ay maaaring itong pigilan ang mga mage na gamitin ang kanilang mga ultimate skill sa mga pinakamahalagang oras at ibinubunyag ang kanilang kahinaan. Dahil sa mga skill niyang ito ay agad niyang nalalaman kung ano ang dapat niyang gawin pagdating sa pakikipaglaban kung saan pagpapalit-palitin niya lang nagagamitin ang kanyang mga skill at ang reverse na version nito para pagalingin ang kanyang sarili at magdulot ng damage sa kanyang mga kalaban. Maliban pa rito ay kinakailangan din ni Lin Ye na mag-iingat sa mga healing skill at buff skill mula sa kanyang mga kasamahan sa party dahil sa ilalim ng reverse state ng Reversal of Heaven and Earth ay maaaring magdulot ng pinsala ang mga buff skill ng kanyang mga kasama sa halip na tulungan siya. Habang pumipili si Lin Ye ng kanyang propesyon ay nakikita siya ng iba na naruroon at pinagtatawanan ngayon siya dahil hindi sila makapaniwala na mayroon talagang siraulo na pinili ang propesyon ng pagiging isang priest na pinakamababa at pinakapangit. Inaakala na lang ng mga mahihinang nilalang na ito na dapat nais alamang duwag si Lin Ye na gustong magtago sa likod ng party niya at maging isang support. Sa kabilang bahagi naman gagawa ni Su Mumo na makakuha ng isang legendary rank na talent na tinatawag na Bionic Tears. Sa tulong ng kanyang talent na Bionic Tears ay nabibigyan siya ng kakayahan na magpatawag ng mga spirit root mula sa ibang mundo para makipaglaban para sa kanya. Ang mga lalaking manunood ngayon ay nagugulat na lang dahil nakukuha talaga ng kanilang diyosa na makakuha ng isang legendary rank na talent na talaga namang nababagay sa kanilang diyosa na si Su Mumo, ang tanging nagtataglay ng legendary rank na talent sa ngayon kaya naman napapaisip na lang ang mga naruroon kung anong propesyon ang pipiliin niya. Patuloy na pinupuri ng mga naroroon si Su Mumo dahil siya ang palaging nasa itaas ng theory class at isang tunay na henyo naman papaanong matatapatan ng isang mahinang nilalang na priest na kagaya ni Lin Ye na mapantayan ang ipinagmamalaking diyosa na ito. Napapaisip na lang sila na baka gusto lamang maging aso ni Lin Ye para kay Su Mumo. Maliban pa rito ay nagtataka na rin sila kung anong klase ng talent ang nakuha ni Su Mumo na Bionic Tears. Sumunod naman na nagtutungo si Su Mumo sa harap ng estatwa para pumili ng propesyon na gusto niyang kunin. Hindi na nagdalawang isip si Su Mumo na mamili at pinili ang propesyon ng pagiging isang mage. Ngumingiti na lang si Lin Ye habang tinitignan si Su Mumo na mamili ng kanyang propesyon at sa parehong oras ay pinupuri siya ng mga matatandang nasa itaas dahil isa siyang mage na may legendary rank pa na talent. Ang kanyang angking potential ay sapat na para maging isang miyembro ng professional alliance sa hinaharap.
Pero maliban kay Sumumo ay ang mas nakakakuha sa matandang may mahabang puting buhok ay si Lin Ye dahil matagal na muli simula nang may mag-aaral na kusang pinili ang propesyon ng pagiging isang priest. Patuloy na tinitignan ng mga lalaking ito na nakasuot ng pulang kapas si Lin Ye at napapansin na ang binatang ito ay hindi man lang nagpapakita ng senyales na pinili niya ang propesyon niya dahil sa pagpupumilit ng iba at kusa niya itong kinuha. Sa mga obserbasyon nila kay Lin Ye ay nagiging mas interesado pa sila dito. Sa ibaba naman ay natatapos na sa kanyang pagpili si Sumumo na kaagad na nagtutunguko kay Lin Ye at gusto agad itong makasama. Ipinapaalam ni Sumumo sa kanya na pinili nito ang propesyon ng pagiging isang mage at inaalok ngayon si Lin Ye na magkasama silang pumunta sa isang dungeon ngayon. Mabilis naman na tumatanggi si Lin Ye dito at sinasabi kay Sumumo na may sarili itong plano at hindi mo na magagawang masabayan ito sa pag-clear ng dungeon. Sa sagat na ito ni Lin Ye ay nagtataka na lang si Sumumo kung ano ang ibig sabihin nito at ano ang pinaplano niya ang gawin. Para sa mga bagong profesional na naruroon ngayon ay lumalabas ngayon ang system message na ipinapaalam sa kanila na ang beginner dungeon na tinatawag na Forest of Wolves ay bukas na ngayon at para sa mga mag-aaral na nagawa ng kumpletuhin ang kanilang talent awakening at profession change ay pinapakiusapan na bumuo na ngayon ng kanilang mga team para pumasok sa dungeon. Nabubuo na ngayon ang isang dungeon gate sa harapan nila na nakakakuha sa pansin ng lahat ng mga naruroon. Lumalapit ngayon si Wang Shuai at mayabang na kinukuha ang pansin ni Lin Ye. Inuutusan niya ito na makipag-usap kay Sumumo para sa kanya at gusto niyang tawagin niya ito para sumali sa kanyang party. Bilang kapalit ng gagawin niyang pabor para sa kanya ay dadalhin niya si Lin Ye sa loob ng dungeon kasama nila makakuha ito ng mga gantimpala basta susundin niya lahat ng kanyang iuutos. Ang mga aso naman ni Wang Shuai na nasa likod ay sinusuportahan ang sinasabi nito at pinapaalalahanan na kung hindi dahil gusto nila si Sumumo na kanilang diyosa na makisali sa kanilang party ay hindi sila mag-aabala na makipag-usap sa isang napakawalang kwentang priest na katulad niya. Nililingon naman ni Lin Ye si Wang Shuai at ang kanyang mga aso. Habang nakahawak sa kanya si Sumumo ay tahasang tumatanggi ngayon si Lin Ye na lubos na ikinagagalit ng isa sa mga aso nito at sinasabihan si Lin Ye na huwag maging abusado at sumunod na lang sa kanilang kagustuhan. Dapat na lang daw siyang magpasalamat dahil binibigyan siya ng ganitong klase ng oportunidad. Mula sa itaas ay pumupunta ngayon sa kinaroroonan ng mga mag-aaral ang principal at sinasabihan sila na sa loob ng dungeon ay nangangailangan silang lahat ng pagtutulungan sa isa't isa dahil kahit na may sapat na talento ang isang tao ay magiging mahirap pa rin na labanan ang mga grupo ng mga demonyo na susugod sa kanila. Nang makita ng mga mag-aaral ang principal ay kaagad silang tumitigil at binabati ito. Ang aso ni Wang Shuai na tumatahol kanina ay napapahiya ngayon at napipilitan na lang na tumigil sa kanyang ginagawa. Binibigyan ngayon ng principal si Lin Ye ng payo na sa harap ng mga demonyo ay dapat nilang isantabi ang lahat ng mga away at makipagtulungan sa isa't isa para talunin ang kanilang kalaban. Sumasagot lang naman si Lin Ye at ipinapaalam sa principal na walang kahit anumang galit at hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging inaalala lamang ni Lin Ye ay alam nito na ang pagpunta ng solo sa mga dungeon ay magbibigay ng mas mataas na experience at mas maraming mga gantimpala. Napapaisip na lang ngayon ang principal at tinatanong si Lin Ye kung papaano siya magsosolo bilang isang priest at papaano yun magiging posible para sa kanyang propesyon. Pinapayuhan ngayon ng principal si Lin Ye na maaari din naman itong lumipat sa ibang party para mag-clear sa loob ng dungeon dahil hindi biro na pumasok siya doon ng mag-isa. Hindi niya dapat maliitin ang mga dungeon dahil lahat ng mangyayari sa loob nito ay aapektuhan ang realidad at kung makasalubong man siya ng panganib ay baka maaaring mamatay talaga siya sa loob ng dungeon. Patuloy naman na tinatanggihan ni Lin Ye ang ideyang ito at nagpapasalamat na lang sa principal para sa kanyang pag-aalala pero sinisiguro niya dito na kayang-kaya niya na makumpleto ang isang solo clear sa dungeon na papasukin niya ngayon dahil alam niya sa kanyang sarili na para mag-level up ng mabilis ay kailangan niyang pumunta muna sa loob ng dungeon ng mag-isa at kunin ang lahat ng experience na maaari niyang madakip. Maliban pa rito ay kailangan niya munang itago ang kanyang overpowered na talent mula sa iba dahil baka ito ang kanyang maging kahinaan bago pa man siya maging sapat na malakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagsisimula na ngayong magtungo si Lin Ye sa dungeon at habang tinitignan siya ng principal ay nagtataka na lamang ito at napapaisip kung bakit may napakalakas itong tiwala sa sarili na sinusuong ang dungeon. Ngayon nakaharap na niya ang dungeon gate ay inilalapat niya ang kanyang kanang kamay dito para pumili at pasukin ito ngayon. Tinatanong ngayon siya ng system na mahirap ang beginner trial dungeon at inirekomenda na pasukin ito at kumpletuhin kasama ang isang party. Sinisigurado ngayon ng system kung papasok ba talaga si Lin Ye ng mag-isa sa loob nito na siya namang sinasagot niya ng oo. Ipinapasok na ngayon ang dungeon gate si Lin Ye sa loob ng novice dungeon na Wolf Forest. Sinasalubong siya ng kabilugan ng buwan sa loob ng isang gubat.
Habang nakatayo roon ay ipinapaliwanag sa kanya ng system na ang kinaroroonan niyang dungeon ay isang beginner hard difficulty na dungeon na para sa mga level 1 hanggang 3. Inirerekomenda para sa mga baguhan na bumuo ng kanilang party at magtulungan para pumasa dito. Binibigyan ngayon siya ng paalala na sa kagubatang iyon ay nakatira ang isang grupo ng mababangis na mga lobo kaya naman hindi niya dapat hayaan ang mga ito na palibutan siya dahil kung hindi ay hindi na siya makakatakas mula roon. Mula sa kanyang mga pananaliksik ay napakahirap ng Wolf Forest para sa mga baguhang mag-aaral na papasok lamang sa loob ng dungeon sa unang pagkakataon pero basta maganda ang kanilang pagtutulungan ay maiiwasan nila ang mga masasaktan at masasawi sa loob nito. Para sa dungeon na yun ay maganda ng resulta kung makakakuha sila ng isang B-grade na rating. Mayroon ding makakatulong sa mga baguhang ito dahil may matatagpuan silang isang healing spring na maaari silang pagalingin at ibalik ang kanilang HP sa loob ng dungeon. Kahit na ang silbi nito ay ang siguraduhin ang kaligtasan ng mga dungeon para sa mga baguhan ay pinapababa rin nito ang pangangailangan para sa mga priest na katulad ni Linye. Hindi na nila kakailanganin ng ganitong propesyon kung may matatagpuan naman silang healing spring na maaaring palitan ang mga priest. Sa kabila ng napakaraming aksyon na maaaring gawin para maiwasan ang kanilang pagkasawi ay marami pa rin silang maaaring kaharipan na magiging delikado para sa kanila. Isang halimbawa nito ay kung hindi nila papatayin ang mga mababangis na lobo sa kanilang daan at pinagpasyahan na ipunin sila ay maaari silang palibutan at lapain ng mga lobong ito. Maliban pa rito ay masyado ring mapanganib ang pagpunta sa malalim na bahagi ng kagubatan at pagtapak sa mga ipinagbabawal ng mga lugar. Kung hindi sila susunod sa mga paalalang ito ay talagang mamamatay na lamang sila pero ngayon na may taglay namang overpowered na mythical rank talent si Linye ay hindi na ito nag-aalala at papaano siya matutuwa sa isang napaka-ordinaryong rating na katulad ng isang B-rank. Nagpapatuloy na ngayon siya sa kanyang paglilibot dahil alam niya na dapat itong pumunta ngayon sa maalamat na Forbidden Land para mag-clear doon at kunin ang lahat ng maaaring gantimpala na ibigay ng dungeon sa kanya. Napupunta ngayon si Linye sa malalim na bahagi ng kagubatan at nakakasalubong ito ng mga mababangis na lobo na nilalapitan siya nang may kagustuhan na lapain si Linye. Ang mga lobong ito ay pinapangalanan ng system na Wild Wolf na nasa level 1 at may 3 Strength 3 Constitution 1 Intelligence 2 Spirit at 2 Agility. Dagdag pa na may mga skill ito na Bite Bleeding at Howl. Ipinapaalam din sa kanya ng system na ang mga nilalang na ito ay mga halimaw na nililibot ang Wolf Forest at mahilig silang umatake ng sabay-sabay kung saan ang mga kagat nila ay nagdudulot ng bleeding effect na pinapadugo ang kalaban at unti-unting binabawasan ang HP nito. Ang bite na skill ng mga lobo ay ina-activate ang bleeding skill kapag naitama nila ito sa kanilang target at may 10 segundo ito na cooldown. Ang bleeding naman na passive skill ng mga lobong ito ay maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa kalaban bawat segundo pagkatapos nitong ma-activate na tumatagal ng 3 segundo at walang cooldown. Ngayon na nakikita na ni Linye na umaatake ang mga lobo ay kaagad nitong ginagamit ang kanyang Reversal of Heaven and Earth para bigyan siya ng kakayahan na gamitin ang mga attack skills niya. Kaagad niyang ipinupunterya ang kanyang tungkod sa paparating na lobo at ginagamitan ng kanyang reversed healing kung saan lumalabas ang mga pula at itim na enerhiya na naiipon. Pagkatapos nitong maipon ay pinapakawalan ngayon ng isang matayog na poste ng enerhiya sa lobo sa tulong ng kanyang healing reversal plundering technique. Sa kanyang ginawang ito ay nakapagdulot siya ng 50 puntos ng reversal damage sa mabangis na lobo. Dahil sa kanyang tagumpay na pagpatay sa lobo nang hindi siya nasasaktan ay binibigyan niya yun siya ng 10 experience points. Bumabagsak na ngayon ang lobo na nauubusan ng kanyang health points habang ang iba naman ay naglulunsad na ng kanilang mga pag-atake at tumatalon sa kinaroroonan ni Linye. Hindi naman alintana ni Linye ang mga kalaban niyang ito at hinahayaan lang ang isang lobo na makalusot sa kanyang depensa at kagatin ito sa kanang balikat. Sinasadya niya ito at ngayon ay ginagamit ang kanyang skill para magtalaga ng isang barrier sa paligid niya na pinapalipad ang kumaget na lobo. Sa tulong ng kanyang Reversal of Heaven and Earth ay nababaliktad ang atake ng lobo na binibigyan ngayon si Linye ng 20 karagdagang puntos ng HP. Maliban pa rito ay gumagana sa kanyang pabor ang bleeding effect mula sa pag-atake ng lobo gamit ang skill nito na bite at sa halip na nababawasan ay napapanumbalik pa ang kanyang sariling HP ng 2 puntos kada segundo. Para naman turuan ng leksyon ang susunod na target nito ay maijing hinahawakan ni Linye ang kanyang tungkod at ginagamit ang kanyang Reverse and Clarity technique na confinement technique. Sa tulong ng confinement technique na ito ay lumalabas ang ilang elemental spirits na nagiging succubus at nagpapakawala ng kanilang mga kadena. Ang mga asul na cade ng ito ay binabalat ngayon ng kalabang lobo at binabawasan ito ng 30 puntos ng mana. Sa kanyang pagtutok na ito at paggamit ng kanyang skill ay nagagawa niyang ubusin ang mana ng kalabang lobo na nagiging sanhi para hindi ito makagalaw.
Ang lobo ngayon na ginamitan ni Linye ay nasa lupa na lamang at nakahandusay na hindi makagalaw dahil sa kawalan nito ng sapat na mana. Mula sa KD ang nakikita ay napapagtanto na lang ni Linye na kagaya ng kanyang inaakala ay napaka-epektibo talaga ng confinement technique laban sa mga mabababang level na halimaw na ito na may kakarampot na mana at madali lamang niyang ubusin gamit ang kanyang technique. Pasugad naman na ngayon ng isa sa mga lobo na nakikita ang mga kapwa nito na isa-isang pinipitas lamang ni Linye. Kagat itong napapansin ni Linye at sa tamang oras ay iniiwasan niya ang pag-atake nito at hinahayan itong pumunta sa kanyang likuran. Kaagad niya itong ginagamitan ng healing technique na pinapalibutan ngayon ng pulang enerhiya ang lobo at nagdudulot ng 50 puntos ng reversal damage dito. Para sa kanyang pagpatay dito nang hindi nakakatanggap ng kahit anumang pinsala ay nakakuha siya ng 10 experience points. Habang nakahandusay na ngayon ang kanyang pinatay na lobo ay naiisip na lang ni Linye na kung ang isang halimaw na lobo ay magbibigay sa kanya ng 10 experience points ay magagawa niyang makaabot ng level 4 kung mauubos niya ang lahat ng mga halimaw na naroon sa dungeon. Ang pinakapunterya niya ngayon sa pagpunta sa dungeon ay ang final hidden boss at kahit na may isang level na pagitan sila ay hindi ito magiging malaking problema para sa kanya dahil na rin sa kanyang taglay na talento at kapangyarihan. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay may lobo na tinatangkang atakihin si Linye mula sa kanyang likuran pero kaagad niya itong napapansin at ginagamitan ng kanyang reversed healing technique na ngayon ay bumabalik na at tapos na ang cooldown. Itinututok niya ang kanyang tungkod dito at isang malakas na pulang sinag ng ilaw ang diretsyong pinupuntahan ngayon ang lobo na nagdudulot dito ng 50 puntos ng reversal damage at nagbibigay sa kanya ng 10 experience points. Matapos ang kanyang laban ay natatanggal na ngayon siya mula sa combat mode. Matagal na niyang pinaghandaan ang araw na ito na dumating dahil alam niya rin na hindi magkakaroon ng kahit anumang pakialam ang kalaban sa kanya tungkol sa level nito kung naruroon lamang ang mga halimaw para patayin siya. Tinatanggal ngayon ni Linye ang kanyang reversed state para gamitin naman ngayon ang kanyang mga skill sa pagpapagaling bilang isang priest. Nawawala ang madilim na aura nito sa kanyang paligid at napapalitan ng maaliwalas na aura. Una nitong ginagamit ay ang clarity technique at sa tulong nito ay naibabalik ngayon ang kanyang mga nawalang stats kagaya ng mana. Pagkatapos rin ng kanyang laban na ipinapaalam ng yun sa kanya ng system na tumataas ang kanyang level ngayon na nagiging 2 kung saan lahat ng kanyang attribute ay tumataas, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay itinataas at ang kanyang proficiency sa lahat ng skill na mayroon siya ay tumataas din. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang 5 strength, 5 constitution, 6 intelligence, 6 spirit at 5 talent. Sa kanyang paddle level up ay binibigyan siya ngayon ng 2 free attribute points at tinatanong ngayon si Linye kung saan niya ito gustong ipunta. Hindi na nagdalawang isip pa si Linye at inilalagay ang lahat ng mga puntos na ito sa kanyang intelligence stat. Tagumpay niya namang nailalagay ang lahat ng mga free attribute points nito sa kanyang intelligence na pinapatay ito ngayon. Alam niya na ang kanyang abilidad na magpagaling ng walang seryosong kapalit at ang patuloy niyang pagpapanumbalik ng kanyang sariling mana ay napakaganda na kaya naman gusto niyang ilagay ang lahat ng puntos niya sa kanyang intelligence dahil sa ganito rin paraan ay magagawa niyang mas palakasin pa ang kanyang magic damage kapag ginagamit na niya ang reversal of heaven and earth para gawing damage skill ang kanyang mga healing skill. Sa labas naman ngayon ng dungeon ay binabantayan ng principal ang lahat ng mga mag-aaral na nasa loob ng dungeon gamit ang isang mapa. Nakikita niya na may pumapasok sa ipinagbabawal na bahagi ng dungeon dahil ginagamit lamang ang lugar na yun para sa exploration tuwing leksyon kung saan may mga kasamang guro at mas mataas na propesyonal ang mga mag-aaral. I'm an agent hanggang ngayon sa mapa na may nakapasok dito matapos na nagpa siya si Linye na pumunta doon. Kaagad naman nakikita ng principal na ito si Linye at iniisip na lang kung gusto ba talaga ng batang ito na haminin ng hidden boss na ang level 5 Dark Descendant Wolf King. Nagsisimula na lang isipin ng principal na imposible ang kanyang iniisip dahil kung ang batang ito na nagpas siyang pumunta sa delikadong bahagi ng dungeon ay hindi sinasadyang magpakamatay ay dapat na ang hidden talent nito ay nasa legendary level o kaya naman ay mas mataas pa para magkaroon siya ng tapang na suungin ito nang hindi nag-aalala. Dahil na nga rin itinago ni Linye ang tungkol sa kanyang talento ay alam na nito na pinipili ni Linye na hindi ito ipakita sa publiko kaya naman itinutuon na lang ng principal ang kanyang pansin sa iba pang talentado ring mga mag-aaral muna. Umaasa na lang ang principal na sana ay makabalik si Linye ng buhay. Habang pinapanood ng principal ang kanyang mapa ay lumalapit pa ang isang lalaki na tinatanong ito na walang silbi ang kanyang pag-aalala kaya naman mas mabuti na lang na gumawa sila ng isang pastahan at ipinupusta ng lalaking ito na magagawa ni Linye na basagin ang record para sa clear ng Wolf Forest. Hindi naman sumagot dito ang matanda kaya naman itinutuon na lang ng lalaking ito ang kanyang pansin kay Sumumo na mula sa narinig nito sa principal ay isa rin kandidato na may napakataas na pag-asa na maging isang magaling na propesyonal pero mula sa kanyang nakikita ay nagkukulang pa rin ito ng kaunting alam.
Pinupuri niya na may laman ang ambisyon nito pero pagdating sa aplikasyon ng kanyang mga natutunan ay medyo nagkukulang pa rin ito. Sa loob ngayon ng dungeon ay pinapangunahan ni Sumumo ang dalawa pang kapwa nito mage nang biglang umaatake ngayon ang isang lobo sa kanila. Kaagad naman itong ginagamitan ni Sumumo ng kanyang spell na Frost Nova na nagiging dahilan ng pagkabuo ng maraming tipak ng yelo sa kanyang paligid. Habang nakikita ito ng dalawang babae ay namamangha na lang sila dahil napakamakapangyarihan talaga ng kanilang diyosa. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanda ni Sumumo ay pinapakawalan niya ang mga matatalim na tipak ng yelong ito na tinutusok ang katawan ng lobo. Hindi naman na nakapalag dito ang lobo at namamatay kaagad na ngayon ay bumabagsak sa lupa. Kahit na nagawang patayin ni Sumumo ang kalaban niyang ito ay hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon nito at mas naalerto pa dahil may paparating pang dalawang lobo sa kanilang direksyon. Hindi ito magandang balita para sa kanila dahil mas marami pang mga halimaw ang paparating. Ang maaari na lamang nilang gawin ay tumakbo mula roon kaya naman hinihila niya ang dalawang kasama nitong mage papaalis malaron habang iniisip niya na ang kanyang imahe bilang isang diyosa ay nasisire ngayon dahil sa kanyang pagtakas mula sa mga kalaban. Alam ni Sumumo na hindi siya maaaring tumakbo na lang hanggang sa mawalan ng interes ang mga lobong ito sa kanya kaya naman tumitigil na lang ito at hinaharap ngayon ang mga lobo. Sinasabihan niya ang kanyang mga kasamang mage na tumayo sa kanyang likuran at manatili muna doon habang lalabanin niya ang mga lobo. Ginagamit ngayon ni Sumumo ang kanyang talent na nakuha kanina lamang na Bionic Tears. Sa tulong ng kanyang talent na ito ay gumagawa siya ng isa pang kopya ng kanyang sarili na gawa sa enerhiya na kinokopya ang lahat ng ginagawa nito. Sabay nilang ginagamit ang spell na Frost Nova at pinapakawala nito sa mga lobo. Sa tulong ng skill na Frost Nova ay nabubuo ang mga matatalim na tipak ng yelo at tinutusok ngayon ang mga papasugod ng mga lobo. Matapos na lipulin ang kanyang mga kalaban ay napapabuntong hininga na lang ngayon si Sumumo dahil sa wakas ay ligtas na sila ng panandalian ngayon. Habang nagpupunas ito ng kanyang pawis ay natutuwa naman ngayon ng principal sa ipinakita niya at tinatanong pa ang kanyang kasamang lalaki kung kamusta naman ang ipinakita ng babaeng ito at kagaya nga ng kanyang sinasabi ay magiging maayos lang ang lahat para kay Sumumo. Sinasabi lamang ng lalaking ito sa principal na hindi maaaring makapunta ng ganoon kalayo ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa talento nito nang hindi nagkakaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa obserbasyon nito sa kanyang kapaligiran maliban na lang kung ang talentong ito ay nagagawang wasakin ang lahat sa dinadaanan nito. Bumabalik naman tayo ngayon kay Linye na nasa loob pa rin ng ipinagbabawal na lugar kung saan tinatapos niya ang lahat ng mga lobong dinadaanan niya. Sa pamamagitan ng kanyang tuloy-tuloy na pagpitas ng mga lobo ay nagagawa niyang pataasin ang kanyang level at ngayon ay nasa level 3 na siya ngayon. Pagkatapos niyang mag-level up ay inilalaan kaagad niya ang mga free attribute points niya sa kanyang intelligence. Sa kanyang pag-usad ay natutuwa na lamang siya dahil kagaya ito ng kanyang inaasahan. Alam ngayon ni Linye na ang pagpatay sa mga natitirang mga halimaw sa loob ng dungeon ay matutulungan siyang makaabot sa level 4 bago niya harapin ang boss. Mula sa malayo ay nakakarinig ngayon si Linye ng pag-ungol na nagmumula sa isang lobo at kaagad niyang nalalaman na naruroon ngayon ang hidden boss ng dungeon na yun. Habang nakatago sa likod ng isang halaman ay iginigilid niya ang mga dahon nito para silipin ngayon ang Dark Descendant Wolf King na nakatayo ngayon sa gilid ng isang bangin. Ang Dark Descendant Wolf King na ito ay nasa level 5 at may 10th strength siyam na constitution 3 intelligence 7 spirit 5 agility at silver level na aptitude. Kagaya ng mga ordinaryong lobo ay may mga skill ito na tinatawag na bite at bleeding. Ipinapaalam ng system kay Linye na ang Dark Descendant Wolf King ay ang pinuno ng Wolf Forest at ito ay natural na napakabangis. Kapag nakakita ito ng kahit anumang nilalang sa paligid nito ay pinupuntirya nito at hinahabol hanggang sa mapatay ito. Ang lahat ng mga lobo na nasa loob ng Wolf Forest ay mga alagad nito na sinusunod ang lahat ng mga utos niya at pinupunit ang lahat ng mga kalaban. Mula sa pananaliksik ulit ni Linye ay nalaman niya na ang hidden boss ng dungeon na yun ay itinuturing na isang perwisyo dahil napakaraming mga talentadong kabataan ang nakaranas ng matinding pinsala at pati na pagkabaldado habang sinusubukan nila na labanan ito kaya naman ang kinabukasan ng napakaraming mga bayani sana ay sinira lamang ng Dark Descendant Wolf King at simula noon ay inilagay na ng Academy ang lugar na yun bilang Forbidden Land. Hindi na gusto ng akademya na may pumunta pa roon at masira ang kanilang kinabukasan sa paghahangad lamang na mapatay ang Wolf King. Habang pinagmamasdan ang Wolf King at ang mga alagad nito mula sa isang puno ay napapansin niya na palagi siyang sinusundan ng mga alagad nito pero ang katotohanan ay hindi palaging sinusunod ng mga ordinaryong lobo ang Wolf King at karaniwan na umaalis ang mga ito para maghanap ng mas komportabling lugar kung saan hindi sila palaging bumabalik sa kinaroroonan ng Wolf King pagkatapos nilang makuha ang kanilang kinakailangan.
Ang mga lobong ito ay maaaring magpasya na mag-ikot muna sa lugar bago bumalik. Madalas na umiikot ang mga lobo at umaalis sa tabi ng Wolf King na nagbibigay ngayon ng oportunidad kay Linye na talunin ang mga ito ng isa-isa nang hindi sila nagtutulungan. Nang makita ni Linye ang humihiwalay na lubong ito ay kaagad siyang pumupunta sa likuran nito at ginagamitan ng kanyang healing spell na nagdudulot dito ng 50 puntos ng reversal damage at nagbibigay sa kanya ng 10 experience points. Alam ni Linye na ang mga mahihinang nilalang na ito na nag-iikot sa loob ng gubat ang pinakamagagandang experience farm para sa kanya at kapag nagawa na niyang pataasin ang kanyang level ay lalabanan niya ng mag-isa ang Dark Descendant Wolf King. Kung ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa na pagpitas sa mga lobo ay mababawasan ang kanyang kakailanganing labanan sa huling pagtutos nila ng Wolf King at magagawa pa niyang pataasin ang kanyang level bago sila magharap. Ginagamit ngayon muli ni Linye ang kanyang Reversal of Heaven in Earth at itinutuon ang kapangyarihan nito sa kanyang tungkod. Sa kanyang pag-aabang ay dumarating ng isa-isa ang mga lobo at pinipitas ito ni Linye na parang mga prutas hanggang sa may pan ang experience na nakukuha niya at nakakaabot na ngayon siya sa level 4. Matapos niyang makaabot sa kanyang inaasam na level ay sinusugod niya ngayon ang Dark Descendant Wolf King na kaagad na napapansin ang kanyang presensya. Habang inihahanda na ngayon ang kanyang tungkod ay tinatanong niya ang Wolf King kung sa wakas ba ay napansin na nito na may mali sa nangyayari kaya naman simula na dapat nila ang kanilang huling pagtutuos. Lumalabas ngayon ang impormasyon ng Dark Descendant Wolf King kung saan ito ay may 2,000 HP, 1,000 mana, 500 attack at 200 defense. Nang makita ito ni Linye ay alam na lamang niya na ang nakakatakot na halagang ito ng health at attack attributes ay nilalampasan nito ang taglay ng mga ordinaryong mababangis na lobo ng 50 beses. Nakakasiguro si Linye na kung may isang baguhang propesyonal na kinaharap ito ay may dalawa na lamang silang pagpipilian at ito ay ang madurage hanggang sa mamatay o kaya naman ay paglaruan ng Wolf King. Kahit na ganito pa man ay alam ni Linye na hindi siya isang ordinaryong baguhan. Habang naka-activate pa rin ang kanyang reversal technique ay hinahayaan niya lamang ang Wolf King na atakihin siya at masaya pang tinatanggap ang pag-atake nito. Sa pagkalmat ng Wolf King ay nadadagdagan pa ang buhay ni Linye at napapanumbalik na ipinagtataka ngayon ng Wolf King na nililingon ang kanyang kalaban. Sa ginawang ito ng Wolf King ay pinapasalamatan na lamang siya ni Linye dahil ang katawan at kasukasuan niya ngayon ay mas magaan na sa pakiramdam. Sa epekto ng kanyang overpowered na talent ay pinupuri na lamang ito ni Linye dahil pinapanumbalik ng mga atake ng Wolf King ang lahat ng kanyang nawawalang mga attributes. Sinasabihan na lamang niya ang Wolf King na ipagpatuloy ang pag-atake niya ng ganoon at mananatili lamang siyang nakatayo doon habang nagdudulot siya ng pinsala. Sa walang humpay na pag-atake ng Wolf King ay nagsisimula na itong mapagod at hinggilan. Ito lamang ay parte ng estratehiya ni Linye dahil sa wakas ay natatapos na ang cooldown ng kanyang healing technique at maaari niyang muli itong gamitin. Nang makita ito ay tinatanong na lang muli ni Linye kung tapos na ba sa pag-atake ang Dark Descendant Wolf King dahil siya naman na ang susunod. Ginagamitan ngayon ni Linye ng kanyang healing spell ang Wolf King na nasasaktan mula rito at nababawasan ang malaking bahagi ng HP nito. Matapos na makatanggap ng karapatang halaga ng pinsala ay kumikinang ngayon ng berde ang mata nito at ginagamit ngayon ng Wolf King ang basic attack na tinatawag na Claw Strike. Alam ni Linye na hindi niya maaaring gamitan ng reversal technique ang basic attack na ito kaya naman iniiwasan na lang muna niya ito habang patuloy na nababawasan ang HP ng Wolf King. Ngumingiti ngayon ang Wolf King dahil nalalaman na nito kung ano ang kahinaan ni Linye. Si Linye naman ay hindi natitinag dito at walang pakialam habang nagkakaharap sila ng Wolf King dahil huli na ang lahat para dito. Para naman ipagpatuloy ang kanilang laban na ginagamit ngayon ng Dark Descendant Wolf King ang kanyang skill na Rampage na pinapataas ang attribute nito kapalit ng kanyang bumababang HP. Habang umaatake ngayon ang Dark Descendant Wolf King ay iniisip na lang ni Linye na hindi na niya kakailanganin pang maglagay ng kahit anumang effort sa kanyang gagawin dahil mag-isa na lamang ito ngayon at kung napapaligiran sana siya ng isang grupo ng mga lobo ay baka mapilitan pa siyang magseryoso pero sayang na lang dahil hindi ito ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang segundo ng paghihintay ni Linye ay nawawala na muli ang cooldown ng kanyang healing spell kaya naman ginagamitan niya kaagad ang Dark Descendant Wolf King ng kanyang teknik at isang matayog na poste ng pulang enerhiya ang tumatama ngayon sa Wolf King na tuluyan itong pinapatay. Ipinapaalam ngayon ng system kay Linye na tagumpay nitong napapatay ang Dark Wolf King na nagbibigay sa kanya ng 1,000 experience points at ginagawa siya ngayong level 5. Habang nakahilata na ngayon ang Dark Descendant Wolf King ay sinisimula na ngayon ang pagpapakalat ng mga gantimpala para sa pagkumpleto ng dungeon na Wolf Forest. Unang nagpapakita ngayon kay Linye ay isang bronze chest na isang lower tier na item.
Pagkatapos na makuha ni Linye ang basic reward ay ipinapaalam na muli sa kanya ng system na nagagawa niyang kumpletuhin ang lahat ng mga nakatagong misyon at talunin ang kalaban nang hindi gumagamit ng kahit anumang damage skill sa tulong na rin ng kanyang talent. Maliban pa rito ay nagagawa niyang talunin ang 30 na mababangis na lobo na itinataas ang kanyang clear rating ng SSS level na binibigyan ngayon siya ng karagdagang silver treasure chest na isang advanced tier na item. Nang makita ang notification na ito mula sa system ay napapaisip na lang si Linye na kung hindi dahil sa hindi ikinukonsidera ang reverse healing na isang damage skill ay hindi man lang siya makakakuha ng SSS rank na rating para sa kanyang ginawang clear. Mula sa labas ngayon ay nagpapakita ang isang notification mula sa system na ipinapakita sa lahat kung saan ipinapaalam sa kanila na may mag-aaral na nagawang kumpletuhin ang dungeon na Wolf Forest kung saan nagagawa niyang kumpletuhin ang lahat ng mga nakatagong at achievement at nagagawa rin na makakuha ng isang rating na level SSS. Nang makita ng mga nasa labas ngayon ay nagtataka na lang sila kung sino ang nakagawa nito at anong klase ng talent adong ang lumabas sa kanilang klase. Nagkakagulo na ngayon sila dahil mukhang makakakita na naman sila ng kasaysayan na isusulat sa kanilang harapan kaya naman pinaghahanda ngayon nila ang kanilang mga kamera para hanapin kung sino ito. Nakikita rin ng principal ang notification na ito at nagugulat dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito na may makakakuha talaga na makakuha ng isang SSS rank na rating at makakakumpleto ng lahat ng mga hidden achievement. Alam ng principal na tanging si Linye lamang ang matapang na pumasok sa loob ng ipinagbabawal na lugar kaya naman siya lamang ang maaaring kandidato na nakagawa nito. Ang kasamang lalaki naman ng principal ay hindi makapaniwala at hindi natatanggap na posible ito dahil ang isa sa mga kinakailangan para makakuha ng isang SSS level na rating ay ang pag-clear ng dungeon nang hindi nakakatanggap ng kahit anumang pinsala kaya naman papaano niya na nagawang masolo ito nang hindi nakakatanggap ng kahit anumang damage. Si Sumumo na nakikita rin ang notification ay nagtataka na lang kung sino rin ito dahil napakahirap ng pagkuha ng isang SSS level na rating dahil nagawa lang niya na makaabot sa level A na rating completion pero sobra-sobra na ang panganib na kinaharap niya kaya naman sino kaya ang magiting na master na ito sa kanilang klase na nagawa ito. Napapaisip na lang tuloy siya kung kamusta na kaya si Linye sa loob ng dungeon. Si Linye naman ngayon ay tinitignan ang kanyang mga napanalunang gantimpala at nagpapasyang buksan ang mga treasure chest. Una niyang binubuksan ang silver chest na nagbibigay sa kanya ng silver level skill book na divine healing kasama na ang 5 free attribute points at isang silver level equipment na tinatawag na shadow dagger. Lumalabas ito ngayon mula sa ball at pumupunta sa kanyang storage space. Ang mga item na ito ay nagiging parang mga ilaw na pumapasok dito at nalalaman na lang ni Linye ang mga impormasyon tungkol dito. Una niyang tinitignan ay ang tungkol sa item na Shadow Dagger na pinapataas ang attack power ng nagsusuot nito ng 50 puntos at ang hit rate nito ng 10 puntos. Maliban pa rito ay nagbibigay rin ito ng 5% Hansa para magdulot sa kalaban ng bleeding effect kapag umaatake gamit ang punyal. Sunod naman niyang tinitignan ang skill na nakuha niya na Divine Healing na isang active skill na nasa level 1 pa lang. Sa tulong ng skill na ito ay binabasbasan niya ang lahat ng mga kasamahan nito sa loob ng 10 metro gamit ang banal na enerhiya na pinapanumbalik ang 100 HP at nagbibigay ng 10 segundo na slow healing effect na nagbibigay ng 20 HP bawat segundo. Ito ay nagkakahalaga ng 50 mana points at may cooldown ng 20 segundo. Ginagamit ngayon ito ni Linye at ipinapakita ngayon sa kanya ang reversed version nito na Reversal Divine Healing Catastrophe Descends. Ang skill na ito ay binibigyan si Linye ng kakayahan na isumpa ang lahat ng mga kalaban sa loob ng 10 metro sa tabi niya gamit ang masamang enerhiya na binabawasan sila ng 100 HP at nagdudulot sa kanila ng 20 HP na bawas sa bawat segundo kung saan nagkakahalaga ito ng 45 mana dahil na rin sa kanyang talent enhancement at may cooldown na 20 seconds. Habang tinitignan ni Linye ito ay natutuwa na lamang siya dahil kahit na medyo mahaba ang cooldown nito dagdag na rin sa mataas na kinakailangan nitong mana para magamit ay alam niya na magiging maliit na problema lamang ito ngayon dahil nasa pinakaunang stage pa lang siya at magagamit na lamang niya ang tunay na potential nito kapag mas mataas na ang kanyang mana. Alam ni Linye ng isang skill na nagdudulot ng malawakang pinsala ay isa na sa pinakamalakas na ultimate move pagdating sa pakikipaglaban sa grupo ng mga kalaban sa pinakaunang stages. Kung ipapares pa ito sa kanyang skill na Clarity ay magagawa niyang pantayan ang mga kahinaan na taglay nito at dahil sa kawalan ng cooldown nito ay nagagawa na niyang lampasan ang pinakamalakas na class ng pagiging mage. Para naman sa mga punyal na nakuha niya ay maaari niya itong ibenta ng diretsyo sa mga mayayaman na baguhan para sa kanyang mga gastusin sa hinaharap. Alam niya na hindi na lang siya maaaring umasa sa pera ng kanyang mga tito at tita dahil napakaraming na nilang ginawa para sa kanya.
Ang mga bagay nito ang hindi ang pinakamahalaga para kay Linye dahil ito ang 5 free attribute points na nakuha niya dahil ang mga maaaring pagkunan ng mga ganito ay napakabihira at sa ranggo ng pinakamagagandang gantimpala na maaaring matanggap ay nasa taas ito. Maliban sa 2 puntos na nakukuha ng mga profesional pagkatapos nilang mag-level up ay maaari na lamang silang makakuha nito sa tulong ng mga natatanging task na matatanggap nila sa Secret Realm Dungeon o kaya naman ay ang pagbubukas ng mga hidden chest kagaya ng kanyang ginawa ngayon. Dagdag pa na ipinapaliwanag ni Linye na kung ang unang dungeon clear evaluation na makukuha niya ay hindi nagagawang makaabot ng S-level o mas mataas pa ay hindi siya mabibigyan ng free attribute points bilang gantimpala, samantalang kung magagawa niyang makakuha ng SSS level na clear ay mabibigyan siya ng karagdagang 5 attribute points. Kagaya ng palagi nitong ginagawa ay inilalaan ngayon ni Linye ang mga nakuha nitong attribute points sa kanyang intelligence stat. Idinedeklara ngayon ni Linye na simula ngayon ay siya na ang magkakaroon ng pinakamalakas na magic, power at ang pinaka-violenteng disaster priest sa buong mundo. Matapos ang tagumpay na pag-clear ni Linye ng dungeon na Wolf Forest ay binubuksan ng iyon ang portal para sa kanya para makalabas ng ito mula roon. Nagsisimula ngayong kuminang maliwanag ang dungeon gate na napapansin ng lahat ng mga naruroon. Iniisip nila na sa wakas ay lalabas na ngayon ang nagawang makatapos sa dungeon na nalaman nila mula sa notification mula sa system at dapat na ang lalabas ngayon ay ang SSS tier na pro team. Sabik na sabik pa ang mga salabas ngunit nang bumukas na ngayon ang gate at may lumalabas ay mag-isa lamang ni Linye na nagpapakita sa kanila. Sa nangyaring ito ay nagtataka na lang ang lahat ng mga profesional na naruroon kung bakit si Linye lamang ang lumalabas. Nagtataka naman si Linye kung bakit napakarami ng tao sa labas at hindi na lang nakakaimik dahil dito. Hindi rin naman siya pinapansin ng mga ito at ibinabaling muli ang tingin sa dungeon gate habang inaabangan ang mga bida na lalabas. Iniisip nila na baka inayos pa ng pro team ang mga bagay sa loob ng dungeon kaya natatagalan ang mga ito. Hindi makapaghintay ang mga manunood kung ano ang maaaring makuha sa loob ng dungeon na ito at kung gaano kaganda ang mga hidden reward na ibinigay sa nakagawang kumpletuhin ito. Habang walang pakialam ang lahat ng mga naruroon ay lumalapit ngayon kaagad si Sumumo kay Linye na maligalig na tinatanong ito kung siya ba ang nakagawang mag-clear nito at hindi na dapat niya ito itago mula kay Sumumo. Sina Wang Shuai na naririnig ang usapan nilang dalawa ni Linye ay nakikisingit na lang at sinasabihan si Sumumo na hindi sila makapaniwala ng inaakala ni Sumumo na ang talunang ito na nasa harapan nila ang nakagawa nito at mukhang mataas masyado ang tingin ni Sumumo kay Linye. Ipinapaalala pa ng lalaking ito na kagaya ng kanyang naaalala ay pumasok lamang si Linye ng mag-isa kaya naman papaano niya magagawang tapusin ang dungeon na yun at wala rin naman itong dala paglabas niya. Dahil sa mga sinasabi ni Wang Shuai at ng mga aso nito na nagsisimulang tawanan si Linye ay nilalabas ngayon ito ang dagger na nakuha niya mula sa loob ng dungeon bilang karagdagang reward sa pag-clear niya ng SSS rating. Matapos na ilabas ang dagger ay tinatanong niya ngayon ang lahat ng mga naruroon kung may mga kaibigan ba na gustong lumipat sa pagiging isang assassin class dahil may iniaalok si Linye na isang armas na may napakagandang kalidad. Tinatanong niya ngayon ang lahat ng mga bagong profesional doon kung may interesado ba sa kanyang alok. Napipigilan na lang sa kanilang pagtahol si Wang Shuai at ang mga aso nito habang kaagad namang nakikilala ng mga profesional na naruroon na ang hawak ni Linye ay isang silver tier na equipment. Nagsisimula ngayon magkagulo ang mga naruroon na may physical type na propesyon dahil gusto nilang makita ang inaalok ni Linye na ito pero ang iba naman ay kaagad na nag-aalok ng kanilang pera para dito at nagsisimula sa 10,000 hanggang sa 20,000. May ilan pa sa kanila na tinatawag ang kanilang mga magulang para lamang mabili ang iniaalok na equipment na ito ni Linye. May isa naman sa mga nagkakagusto dito na tumatawa na lang sa alok na 20,000 dahil napakababa nito kaya naman itinataas nito ang presyo sa 50,000. Natutuwa si Linye sa pagkakagulo ng mga profesional na naruroon dahil sa laki ng iniaalok na presyo nila. Ang 50,000 na alok ng lalaking ito ay isang presyo na naayon talaga sa kalidad ng premium weapon na tagline niya ngayon. Matapos ang alok na 50,000 ay itinataas ng iyong ni Linye ang dagan hawak niya habang inya anunsyo na tatapusin niya ang bidding para sa dagger sa loob ng 3 segundo ngunit bago pa man niya ito tapusin ay may babaeng sumisigaw mula sa likod na nag-aalok ng 100,000 para sa dagger na ito. Ang mga naruroon ngayon ay nagugulat na lang dahil napakalaki ng alok na ito na 100,000 alliance coins. Alam ng mga naruroon na ang kabuuang kita ng isang ordinaryong pamilya sa isang taon ay 10,000 alliance coins kaya naman ang halagang ito na 100,000 ay nangangailangan para sa isang ordinaryong pamilya na hindi kumain at uminom sa loob ng 10 taon. Ang presyong ito na iniaalok kay Linye ay talaga namang napakataas. Si Linye na naririnig ang lahat ng usap-usapan sa kanyang paligid ay alam na mataas talaga ang 100,000 para sa presyong ito pero hindi ito masyadong labis para sa pagbili ng premium dagger na iniaalok niya.
Inililipat na ngayon ni Linye ang dagger na ito sa babaeng bumili sa kanya at ngayon ay kumikinang ito na pumupunta ngayon sa storage ng kabila. Matapos ng transaksyon ni Linye sa bumili ng kanyang dagger ay kaagad siyang nilalapitan ng napakaraming profesional na interesado sa kanyang pagkakailanlan kaya naman tinatanong nila ito kung anong level na siya ngayon at kaagad nilang nalalaman na siya ay nasa level 5 na. Patuloy pa ang mga pagtatanong kung saan gusto rin malaman ng mga naroroon kung sino ang kasama niya sa party sa pag-clear ng Wolf Forest pero may ilan naman na napapagtunto na lang na mukhang nagsolo si Linye sa loob ng dungeon hanggang sa makaabot ito sa level 5. Gustong magpaturo ang lahat ng mga naroroon kung papaano gagawa ni Linye na makuha ang SSS rating sa loob ng dungeon. Ang prinsipal at ang mga kapwa nito na nakasuot ng pulang kapa ay nag-uusap na lang kung saan sinasabi ng prinsipal na mukhang hindi talaga bumuo ng isang party si Linye sa loob ng dungeon. Ayaw naman itong paniwalaan ng kanyang mga kasama at tinututulan ito dahil imposible ito at wala pang nakakagawa ng ganoon kaya naman dapat lang na nakahanap ito ng isang parte na sinalihan niya matapos niyang pumasok ng dungeon. Dagdag pa ng lalaking ito na napakaliit ng tsansa para sa isang mag-aaral na kakuha ng isang SSS rating ng mag-isa sa isang newbie dungeon dahil ang requirement nito ay ang pagiging solo at hindi pagtanggap ng kahit anumang pinsala. Dagdag pa niya na sa kasalukuyan ay lahat ng mga top tier ng mga profesional na nasa newbie stage ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Habang patuloy na nag-uusap at nanunood ang mga matatandang lalaki sa itaas ay nagkakagulo pa rin ang mga profesional dahil sa presensya ni Linye pero hindi naman lahat sila ay gustong makihalubilo sa kanya dahil ang grupo ni Wang Shuai na napahiya kay Sumumo ay nananahimik na lamang sa gilid kung saan tinatanong pa ng mga aso ni Wang Shuai kung dapat pa ba nilang guluhin si Linye sa kabila ng pagpapatunay nito ng kanyang ginawa. Sa kabila ng mga ebidensya ang inilalapat na sa kanyang mukha ay ayaw pa ring tanggapin ni Wang Shuai ang katotohanan at iniisip habang naiinis na swerte lang ang dala kay Linye o kaya naman ay nandaya ito sa hindi pa nila alam na paraan. Patuloy niyang minumura sa harapan ang kanyang mga aso si Linye dahil hindi naman makakarating ng napakalayo ang isang katulad ni Linye na low-level na priest. Napipilitang sumang-ayon ang mga aso ni Wang Shuai sa kanya na sinasabi na talaga namang sinwerte lang si Linye sa kanyang nagawa at tuturuan na lamang nila ng leksyon ang taong yun kapag nagkaroon sila ng pagkakataon sa susunod na magkita sila. Nang matapos ang pagkuha ng kanilang mga talento at pagpili ng kanilang mga propesyon ay tinatawag ngayon ng prinsipal ang lahat ng mga bagong propesyonal at ipinapaalam sa kanila na ngayon na tapos na ang lahat ng mga pagsusulit ay hindi na sila mga ordinaryong mag-aaral simula sa araw na ito pero mga nagsasanay na propesyonal na may kat-anji tanging mga abilidad. Inyaanunsya din ng prinsipal na 30 araw mula sa araw na iyon ay mararanasan nila ang pinakaimportanteng pangyayari sa kanilang buhay at ito ang professional test. Napaalalahanan silang lahat ng prinsipal na nakasalalay sa kanilang ipapamalas sa assessment 30 araw mula ngayon ang kanilang magiging kinabukasan magdidikta kung babalik sila sa pagiging mga ordinaryong tao o kaya naman ay magiging mga bayani sila ng sangkatauhan na lalabanan ang mga demonyo na patuloy na susugod sa kanila. Dagdag pa ng principal na sa loob ng buwan na ito ay dapat nilang gamitin ng maayos ang mga low-level na dungeon na ipinapagamit sa kanila ng paaralan at pilitin na mag-level up sa level 10 ang pinakamababa. Nang marinig ni Linye ang tungkol sa mga impormasyon na ito ay may mga karagdagan na rin siyang nalalaman mula sa kanyang mga nasaliksik kung saan ang professional test dapat ay makumpleto bilang isang party dahil isa sa pinakamahalagang pagbabasehan para sa kanilang magiging puntos ay ang pagtutulungan at koordinasyon ng kanilang party. Kahit na ganun pa man ay hindi na magiging problema kay Linye ang pagtutulungan pagdating sa kanilang party dahil ang kanyang magiging partner ay nakatakda na. Habang nakatingin kayo Sumumo ay alam na ni Linye na ito ang kanyang pipiliin. Hindi dapat magpaloko ang iba sa panlabas na pagpapakita ng kawalang pakialam ni Sumumo sa kanyang panlabas sa araw-araw dahil sa katotohanan lamang ay nangangailangan talaga siya ng lamang at ang pinakadapat na inaalagaan dahil napakalampan nito at inosente. Sa kabila nito ay lubos itong pagkakatiwalaan at madaling maloko kung saan hindi niya nakakayang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Alam ni Linye na kahit na nakatanggap ito ng isang napakalakas na talent ay kailangan pa rin niyang protektahan ng babaeng ito mula sa panganib-an dahil sa pagiging lampan nito at dahil na rin sa usapan nila sa pagitan ng mga magulang ni Sumumo matapos nila siyang ampunin. Maliban pa rito ay gusto niya itong gawin ng kusa dahil ayaw niyang maulit muli ang trahedya na nangyari sa kanya matagal na panahon na ang nakakalipas. Lumalapit ngayon si Linye kay Sumumo at inaalok ito na laktawan na ang kanilang hapunan sa bahay ngayon at dumiretso na para pumunta sa Wilderness Dungeon. Sa ginawang ito ni Linye ay nagtataka na lang si Sumumo kung ano ang ibig sabihin nito pero kaagad naman itong kinaladkad ni Linye na nagpupunta ngayon sa isang dungeon gate. Ang napagpasyahan nilang puntahan ay ang dungeon na tinatawag na Stone Cave na maaaring pasukin ng mga nasa level 3 hanggang 6. Isa itong medium scale na dungeon at inirerekomenda ang 5 hanggang sa 10 player para mag-clear sa loob nito.
Ipinapaliwanag din sa kanila ng system na sa loob ng napakadilim na kuwebang bato ay naninirahan ang napakaraming makamandag ng mga alakdan kaya naman dapat silang mag-ingat. Ang mga pag-atake ng mga halimaw dito ay hindi ganoon na nakakamatay pero ang nagpapahirap sa kanila ay ang lason na taglay nila sa kanilang mga buntot kaya naman alalahanin dapat nila na hindi magpatuklaw sa mga ito. Habang nasa harap ng Stone Cave ay pinapapili ngayon sila ng difficulty kung saan may normal at hard difficulty para sa dungeon na ito. Para sa normal ay langan lamang nilang patayin ang Poison Scorpion King at para naman sa hard difficulty ay pareho lang ang kailangan nilang gawin at kailangan nilang iwasan na malason pero kailangan nilang talunin ang Scorpion King sa loob ng itinakdang oras dahil kung hindi ay papasok ito sa Berserk state at magiging mahirap ang pakikipaglaban dito. Ipinapaliwanag ni Lin Ye na ayon sa kanyang pananaliksik ay ang mga challenge dungeon ay maaaring piliin sa kanilang difficulty na unti-unting tumataas kasabay ng dungeon level. Dito ay kung mas mataas ang difficulty ay magiging mataas din ang attribute ng mga makakalaban nilang mga halimaw, may iba-iba rin na kailangan silang gawin para maklear ang dungeon at kung minsan ay nangangailangan ng angkop na bilang ng miyembro. Kung magagawa nilang kumpletuhin ito ay makakatanggap sila ng mas magagandang mga gantimpala. Ang mga dungeon ay karaniwan na may 3 level ng difficulty at ito ang normal, hard at nightmare. Para sa Stone Cave na dungeon na isang newbie dungeon mayroon lamang itong normal at hard difficulty level. Nagpapas siya ngayon si Lin Ye na piliin ang hard difficulty level na kaagad namang napapansin ni Sumumo na pinapaalalahanan si Lin Ye na magiging mahirap para sa kanila na clear sa loob ng hard difficulty level at kunin ang SSS rating para dito kahit na isa pa itong newbie dungeon. Sinasabihan lang naman ni Lin Ye si Sumumo na hindi dapat siya mag-alala at magtiwala lamang sa kanya. Pinapaalam lang naman sa kanya ni Sumumo na hindi naman sa walang itong tiwala kay Lin Ye pero nararamdaman lamang niya na magiging mahirap para sa kanya na hindi magdulot ng kahit anumang pinsala sa mga makakalaban nila at baka maging pabigat lamang siya para kay Lin Ye. Pinapaliwanag lang naman ni Lin Ye sa kanya na may skip class method na maaari nilang gamitin para sa dungeon na ito. Nang marinig ni Sumumo ang tungkol sa skip class ay tinatanong na lamang nito si Lin Ye kung ang ibig sabihin ng banito ay ang pag-iiwas sa pagpatay ng mga halimaw. Ipinapaliwanag ni Lin Ye na ayon sa kanyang pananaliksik ay ang halimaw at ang kapaligiran sa loob ng dungeon na ito ay hindi nagbabago at mula na rin sa nahanap niyang impormasyon na iniwan ng mga senior nila ay ginamit niya ang mga ito at gumawa ng isang maaari nilang sundan kung saan mula sa kanyang mga calculus sayon ay maaari nilang gawin ng skip class method para sa Stone Cave. Sa mga paliwanag na ito ni Lin Ye ay namamangha na lamang si Sumumo dahil nagagawa nito na gumawa ng isang buong plano at mapagamit lamang ang kanyang pag-iisip at panghuhula. Alam naman talaga ni Sumumo na palaging itinatago ni Lin Ye ang kanyang tunay na lakas. Nagsimula na ito na magsaliksik tungkol sa napakaraming dungeon at halimaw noon pa lang kung saan gumagawa ito ng pagsasaliksik sa napakaraming bagay para sa lahat ng kanilang theoretical exam. Kahit na ganito pa man ay pasang-awa lamang siya sa lahat ng mga pagsusulit kaya naman mukhang iniisip na lamang ng lahat na isa lamang madaling apiin na mahinang nilalang si Lin Ye. Matapos na pumili ngayon ni Lin Ye ng difficulty para sa papasukin nilang dungeon ay tinatawag na lang nito si Sumumo at tinatanong kung nananaginip pa ba ito. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay nagugulo ngayon si Sumumo na kaagad na sumusunod sa utos kanya ni Lin Ye. Habang pumapasok sila ay alam ni Sumumo na maraming itinatagong alas si Lin Ye at naniniwala ito na siya ang magiging bayani na ililigtas ang kanilang mundo mula sa mga demonyo. Nakakapasok na ngayon ang dalawa sa loob ng Stone Cave kung saan napupuno ito ng mga kristal na nagbibigay liwanag sa madilim na kuweba. Sa kanyang mga nakikita ay namamangha na lamang si Sumumo sa sobrang ganda ng mga kristal na naroroon. Kaagad naman siyang pinagsasabihan ni Lin Ye at pinapaalalahanan na ito ay isang wilderness dungeon na lubos na mas mahirap at mas delikado sa nakaraang dungeon na pinasok nila. Habang sinusubukan ni Lin Ye na kumalap ng impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan ay sinasabihan siya ng system na dahil sa kakulangan ng miyembro sa kanilang party ay puwersahan silang ipapares sa iba pang mga party. Habang tinitignan ng mga kristal na nasa loob ng kuweba ay napapagtanto na lang niya na mukhang maaari talagang perasahan silang ipares ng dungeon na ito sa iba pang kaya naman nila kailangang harapin ang mga halimaw kung hindi ay pati na rin ang kompetisyon mula sa iba pang mga profesional kaya naman kinakailangan nilang mag-ingat. Habang abala si Lin Ye sa kanyang imbestigasyon ay bigla na lang na may sumabog sa kanilang likuran na ginugulo ang kanilang kapaligiran. Sa kabilang bahagi ng kuweba ay lumilipad si Wang Shuai mula sa isang pag-atake na pinipigilan lamang ng pagtama nito sa isang malaking bato. Napapasuko na lamang siya ng dugo dahil sa lakas ng atake na tinanggap nito. Habang pinapaligiran ngayon ng mga naglalakihang alakdan na iniisip na lang ni Wang Shuai na hindi niya inaasahan na ang mga mahihinang halimaw na ito ay magagawang ubusin silang lahat mukhang ang panganib na dala ng dungeon na ito na nasa hard difficulty ay nilalampasan ng sobra-sobra ang kanilang inaasahan.
Ang kaharap nilang mga anakdan na ito ay mga Poison Scorpion na nasa level 3 at may 5th Strength 4 na Constitution 2 Intelligence 3 Spirit 5 Agility at Silver level na Aptitude. May mga skill din ito na Poison Sting Bite at Hardening. Mula sa description ng system ay pinapaalam sa kanila na ang mga alakdan na ito ay nagtataglay ng makamandag na untot at kung matatamaan sila nito ay may iwan silang paralisado at kung paulit-ulit silang malalason ay nitong pahintuin ang kanilang puso na magiging sanhi ng kanilang kamatayan. Dumarating naman na ngayon sina Lin Ye na napapansin ng kaguluhan sa direksyong iyon na kinaroroonan ni Wang Shuai. Nang makita ni Wang Shuai sina Lin Ye at Su Mumo ay kaagad niyang inuutusan si Lin Ye na tulungan silang lumaban doon. Ipinapaalala pa ng asong ito ang tungkol sa batas na mayroon ang akademya tungkol sa pagtutulungan pagdating sa loob ng dungeon lalo na kung may nasa panganib silang kasama. Tinititigan lang naman ni Lin Ye ang mga asong ito at sinasabihan silang lahat na dapat silang lumaban para sa kanilang sariling kaligtasan. Pagkatapos na tignan o kung ano ang nangyayari sa mga ito ay kaagad na tumatakbo si Lin Ye na hinihila si Su Mumo habang sumisigaw naman ang mga asong ito at kamakahol na minumura si Lin Ye. Ipinapaalala ni Pinye kay Su Mumo na ang mga kinakaharap nilang Scorpion ay napakalaki ng takot pagdating sa tubig at lahat sila ay mga melee fighters na walang paraan para umatake sa mga malalayong kalaban nila. Dagdag pa niya na dapat lamang na sumunod si Su Mumo sa kanyang likuran at makinig sa lahat ng kanyang iuutos dahil kung gagawin niyo ito ay sisigurado hindi linye na hindi siya malalaso ng mga alakdan. Hindi na umaangal pa dito si Su Mumo na sumusunod na lamang sa lahat ng sasabihin ni Lin Ye. Bago sila sumugod ay binibigyan ni Lin Ye Su Mumo ng isang huling paalala na ang mga ito ay sobrang sensitibo pagdating sa may ingay na tunog. Sumusugod ngayon silang dalawa patungo sa isang alakdan at bago pa man sila magkasalubong ay ginagamit na ngayon ni Lin Ye ang kanyang raid technique na pinapakinang ng pula ang kanyang tungkod. Nang magkasalubong na sila ay kaagad na ginagamit ni Lin Ye ang kanyang technique sa alakdan na inuubos ang HP nito. Nang makita ito ay kaagad na namamangha si Su Mumo at tinatanong kung ang ipinakita bang yun ni Lin Ye ang kanyang ginamit para makakuha ng SSS level na rating. Bago pa man makapag-ingay pa si Su Mumo ay pinapatahimik kaagad ito ni Lin Ye dahil ayaw niyang marinig ito ng iba. Patuloy na lamang niyang ipaliwanag na ang pinaka-basic ally na kinakailangan para gawin ang skip class method ay ang dumaan sa isang kakaibang ruta at iwasan ang atensyon ng mga halimaw. Pagkatapos nito ay kailangan nilang hanapin ang pagkakamali na matatagpuan sa loob ng dungeon na gagamitin nila sa kanilang kalamangan. Pagkatapos nilang takbuhan ng lahat ng kanilang mga kalaban ay nakakarating na ngayon sina Lin Ye at Su Mumo sa harap ng isang maliit na lawa ng tubig at ipinapaliwanag ni Lin Ye na itinuro sa kanila ng mapa ay may maliit na katubigan kung saan nagtitipon ang mga ito na takot sa tubig. Ang tubig na laman nito ay walang taglay na panganib sa mga tao at maaaring gamitin bilang inuming tubig. Kaagad na tumatalon si Lin Ye dito at inuutusan si Su Mumo na sumunod sa kanya sa loob ng tubig. Sa ginawang ito ni Lin Ye ay nagugulat na lamang si Su Mumo na nagdadalawang isip na gawin ito pero nakukuha agad ang lakas ng loob para tumalon at sundan si Lin Ye. Nagpapatuloy na sumisid si Su Mumo sa loob ng tubig at nakakarating na ngayon sila sa kabilang bahagi nito at umaangat. Mula sa tubig ay isinasaayos ni Su Mumo ang kanyang sarili habang si Lin Ye naman ay nagpapatuloy sa kanyang imbestigasyon sa mga maaaring bakas na kailangan nilang tahakin. Pumupulot ngayon siya ng isang bato at dahil na rin sa kanyang kaalaman na sensitibo ang mga alakdan na ito pagdating sa mga may ingay na tunog ay itinataas na lamang niya ang batong hawak niya at ipinupukpok sa kinatatayuan nila na dudulot ng napakalakas na tunog na umaalingaw at nagpapaulit-ulit sa loob ng kuweba. Sa ginawang ito ni Lin Ye ay nakukuha ngayon ng atensyon ng lahat ng mga alakdan